Hindi pa siya superstar. Hindi pa siya world champion. Pero merong resume at kwento na dapat malaman ng mga Pilipino. Dahil ang bida natin ngayong araw ay isang Pinoy-American na may impresibong karanasan sa ibabaw ng lona. Ikinakagala kong ipakilala sa inyo ang 26 anyos na si Japet Lee Lamido. Inilalarawan ng marami bilang mabilis, Good way to start fight day. Yeah, because I was like, where's the blood coming from? Because it's not on his face. Oh, and now it tagged him. at asintado kumumira. And I would say standing there. You're gonna get touched. Minsan na ring tumalo sa pound-for-pound star na si Jesse Bam Rodriguez noong USA Boxing Junior Olympics sa finals. Hindi lamang yan, ang number 1 pound-for-pound king na si Naoya the Monster Inoue at ang boxing superstar na si Vasily Lomachenko ay minsan na rin nakasama nito sa training at naging sparring partner pa nga ng Pilipino na si Japet Lamido. May mga nagsasabi ring ito na raw ang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao at Nonito Donaire. Kaya naman, kung hindi ka pabilib dito kay Japet Lamido, alam mo bang yung tumalo noon napon kay Marlon Tapales? Ito ay si Ryosuke Iwasa. Matatandaang matindi rin ang Japanese fighter na ito. Bukod sa dati itong world champion, may bitaw talaga ito dahil tinalo nito 11 Pilipino na mga boksingero. At hindi lang yan, nasa listahan rin ng mga tinalo ni Iwasa sina Cesar Juarez na tumalo noon kay Prince Albert Pagara. Tinalo rin niya si Yokinori Oguni na tumabla noon kay Casimero. Yan lang naman si Ryosuke Iwasa na makakalaban ng Pilipino na si Japet Lamido. Kaya ngayong araw, sama-sama nating saksiyan ang papausbong na Pinoy boxing prospect na bagong aabangan ng mga Pilipino fight fans. Sa araw na ito, hindi makakaila na veterano kontra sa bagito ang labang ito. Isang delikadong laban ito para kay Japet Lamido dahil hindi lamang basta-basta ang haharapin nito na dating world champion. Kaya asahan na hindi kailangan mag-apuran ni Japet para makakuha ng knockout dito dahil iiral kung gaano katalino maghanda ng game plan ang ating kababayan para sa isang mapanganib na kalaban. Kaya kada round ay maging matala sa panonood at sabay-sabay nating iskoran kung kanino papabor ang bawat round.
Sa round 2, hindi makahanap ng rating si Iwasa. Dito nagsimulang maging problema para kay Iwasa ang movement ni Lamido. Sinusubukan ng dating world champion na pasukin ng distansya. Pero hindi siya madaling maabutan. Si Lamido naman, patuloy ang paggamit ng jab at mabibilis na kombinasyon bago umatras. Kaya maging matalas kung kanino mo ibibigay ang round na ito. Sa round 3, naging malinaw ang pattern ni Lamido. Si Iwasa naman ay naghahanap ng timing, ngunit si Lamido ang nauunang tumama. Dahil sa southpaw din si Iwasa, kailangan niya mag-adjust sa angle at positioning ni Lamido. Pero bawat attempt niyang lumapit, mabilis na nakaka-counter o nakakaalis ang Pilipino. Sa puntong ito, nagsisimula ng magbukang speed versus experience ang laban.
Sa round 4, nag-iinit na si Iwasa. Ito ang isa sa pinaka-competitive rounds. Napansin ni Iwasa na hindi niya kayang habulin ang Pilipinong si Lamido. Kaya nagsimula siyang maglabas ng maraming punches. May mga pagkakataong nakakapasok siya at nakakatama. Pero hindi nagpapanik si Lamido. Patuloy siyang alerto, gumagalaw at pumipili ng kanyang mga suntok. Sa round 5, bumalik ang jab ni Lamido. Ito ang round kung saan naging malaking factor ang reach at jab. Mahaba ang reach ni Iwasa, 71.5 ang kanyang reach kumpara sa 61.1 ni Lamido. Pero hindi niya ginagamit ng husto ang kanyang advantage dahil ang Pilipino ang mas consistent na gumamit ng jab. Downstairs, around. Your group. Go
Sa round number 6, pinakita dito ng Pilipino na nagiging one-sided na ang laban. Dito, ipinamalas ang athletic advantage ni Lamido. Hindi siya kailangan makipagsabayan sa veteranong si Iwasa. Ang ginawa niya ay hit, move, reset. Isang bihirang estilo para sa isang Pilipino. Isang nakakagulat na performance para sa isang bagito na si Japet kumpara sa veteranong world champion na si Iwasa. Sa round 7, kailangan na ni Iwasa ng malaking pagbabago. Sa puntong ito, alam na ni Iwasa na kailangan niyang gumawa ng malaking bagay na magpapabago sa takbo ng laban. Pero hindi siya makakuha ng sapat na pagkakataon. Kailangan ni Iwasa na manalo sa exchanges para makahabol sa scorecards. Very good check. Very good. Stay in your groove. Stay in your groove. Stay in your groove.
Sa final round, wala nang kailangan patunayan si Lamido. Malaki na rin ang lamang niya sa scorecards. Hindi siya naganap ng knockout na maaaring magpabukas ng pagkakataon kay Iwasa. Sa halip, nanatili siyang disiplinado. At nang matapos ang 8 rounds, malinaw ang resulta. Isang unanimous decision para kay Japet Liamido. Bakit napakalaking panalo nito para sa ating kababayan? Si Iwasa ay hindi isang veterano lamang dahil subok ito at tinalo ang maraming malalaking pangalan. Dating IBF Super Bantamweight World Champion siya. Kaya naman, ngunit ang nakakagimbal dito, matapos siyang matalo ng Pilipino, inanunsyo niya ang kanyang retirement. Ito na ang kanyang huling laban sa kanyang professional boxing career. Kaya naman, susubaybayan mo ba itong Filipino-American na bagong prospect ng mga Pinoy fight fans? Sasamahan mo ba ang paglalakbay nito hanggang mabigyan nito ng malaking oportunidad na mapalaban sa isang World Championship? Dahil maaaring dumating ang panahon na ang pangalang Japet Liamido ay maiihilera sa mga bagong World Champions ng Pilipinas.